sa atin dito, no, ang isa talaga sa pinakamasama, no, na mangyayari sa ating buhay, ito yung magkaroon tayo ng isang kaibigan na hindi mapagkatiwalaan. Kumbaga, fake friend, no? Ang ganitong klaseng mga tao ay para itong ahas, no? Kahit ilang beses man magbalat, ahas pa rin, no? Makilala mo talaga yan ang ganyang mga tao. Makilala mo, no? Ang ganito kasi na klase na tao, ito yung mga tao na lalapit sa iyo pag may kailangan. Pero pag sa oras na ikaw naman yung maipit na kailangan, tapos makamit na nila yung gusto nila sa iyo, makuha nila sa iyo, iiwan ka na. So marami ang mga tao na nakaranas sa atin ng ganito. Patungkol dito naman sa nakasulat sa sulat ni Solomon dito sa panultihon or tinatawag na mga ngaral, Proverbs pala, no? Dito nakasaad o nakasulat lahat dito patungkol sa mga mabuting kaibigan, pagkakaibigan, or yung mga tao na hindi mapapagkatiwalaan. Magiging kayamanan sa mga ganito, makatagpo ka ng kayamanan or hindi. Hindi yung kayamanan na literal. Kumbaga, yung makaroon ka ng isang tunay na kaibigan na kayamanan na yun, higit pa sa kayamanan na hindi mapapantayan ng pera sa lapi. Bihira ka lang talaga makakita niyan. Kasi ang tunay na kaibigan, mananatili yan sa'yo, umulan man at umaraw. No? Umulan man at umaraw, nandyan sila. Sa oras ng kagipitan at sa ginhawa, andyan yan sila. No? Kung yung iba kasi may mga tao, no, na andyan lang sila sa iyo pag may kailangan sila, pero pag nagkataon or dumating yung oras, no, na ikaw naman yung magigipit, tatablahin ka nila. Kasi may mga tao na lalapit sa iyo, magpatawag sa iyo na kaibigan or magiging kaibigan mo. Pero ang hindi mo alam na may binabalak pala siya sa iyo. May kukunin siya, may gusto siyang malaman. Pag makuha niya yun, tingin niya na wala na siyang mapapala sa iyo, lalayo na yan. Subukan mo na lumapit sa kanya, magpatulong ka na ganito, ganyan. Tignan ko kung papansinin ka niya. Ang sagot niyan, oo, sige, pero walang mangyayari. Hanggang sa masasabi mo na parang niloloko ako. Ganyan ang taong di mo pagkatiwalaan. Sa una pa lang pag-approach mo niyan, mararamdaman mo na kung ano siya. Kung ang isang tao, kung makakaramdam ka ng ganyang klaseng tao, umiwas ka na. Kasi basta mararamdaman mo yan, may pagkakataon na gusto makakuha siya sa iyo ng mga informasyon or mga bagay na bagay, interesado siya sa mga bagay na ito, pero pag susubukan mo siya sa mga ganito, medyo nagdadalawang isip siya na sasagot sa iyo, no, na halimbawa may kailangan ka na ganito, magdadalawang isip siya na sasagot. Minsan naman sabihin niya oo, pero walang nangyayari, hindi niya tinutupad. Tapos patuloy pa rin siya sa iyo na kumukuha pa rin ng mga informasyon or anuman. Ganyang klaseng mga tao, pag tingin mo talaga, no, na hindi mo na siya mapagkatiwalaan, kumbaga may pinakaiusap ka sa kanya tapos hindi niya ginagawa, oo lang siya ng oo pero hindi niya ginagawa, umiwas ka na. Yan na yung mga tao, no, na hindi mo pagkatiwalaan. Ganyan ang nangyayari sa akin. Nagkaroon ako ng isang tao, kaibigan, walang-wala siya, tinulungan ko siya. Nung nangailangan talaga siya, tinulungan ko siya. Nung dumating yung punto na ako naman yung nangailangan, simple pakiusap lang naman, hindi naman mabigat yun. Parang oo siya, oo. Tapos ang daming dahilan. Tapos hindi niya ako pinagbigyan. Kaya tinanggap ko yun. Sabi ko, sige na lang. Kasi ganyan talaga ang tao. No? So at least nalalaman ko na ganun pa rin ang tao. So kung maka-experience kayo ng mga ganitong klaseng tao, kasi marami ito sa paligid eh. Lalo na ngayon sa panahon ngayon. Marami ito sa paligid. So dapat nating mag-ingat. No? Kaya kumbaga ganito yung sinasabi sa ating Panginoon doon sa panahon ni Esau. Kay kalimutan ko yun. Yung sabi ng ating Panginoon babala sa isa sa mga anak ni Eva at Adan, no, na kailangan tatalunin mo yung kasalanan.
Kasi ang kasalanan is like a roaring lion. Naghihintay lang yan na umaatake sa'yo. Ganyan din ang klaseng mga tao. No? Kailangan namang bantay tayo. Kasi hindi natin alam kung sino yung mga tao na lalapit sa'yo at tinatawag natin kaibigan. Kasi hindi talaga lahat ng mga tao na nagpatawag sa atin na kaibigan o tinatawag natin kaibigan ay tunay talagang kaibigan. Ang tunay na kaibigan talaga is yung mga tao na kahit pa sa walang-wala ka na down ka na, andyan pa rin sila. Pero bihira ka lang makakita niyan. May mga tao na pag walang-wala ka na, lalapit ka sa kanila, hindi na mag-reply, hindi ka na pinapansin, kinakalimutan ka na, oo lang sila pero hindi ginagawa. Meron naman tumatanggi. Pero yung tunay na kaibigan talaga, naman nanatili sa'yo, yun yung mga tao na kahit sa kagipitan walang-wala ka, tatanggapin ka pa rin niya. Andyan pa rin siya sa iyong gilid upang ikaw ay samahan sa iyong pighati o ano man yung dinaranas mo, pagsubok o problema. Yan ang tunay na kaibigan. Ang problema ngayon, paano mo mahanap ang ganyan? Mahanap mo ang ganyang klaseng mga tao sa simbahan lang mismo. Yung mga taong namumuhay sa kalooban ng Panginoon. Pero isa din sa payo sa mga ganyang tao. Kasi lahat ng mga tao kasi na kung gusto mong susunod sa ating Panginoong Jesucristo, be prepared, no? Ihanda mo yung sarili mo sa pagsubok. Kasi susubukin ka talaga. Hindi basta-basta ipinamamana ng Diyos ang kanyang kaharian sa tao. Ang susubok sa iyo yan, hindi ang Diyos, kundi si Satanas. Susubukan kanya, pipigilan kanya na lumapit sa Diyos. Ang Diyos, anda siyang tanggapin ka. Pero lilinlangin ka ni Satanas sa mga ganitong bagay. Si Satanas magpadala ng mga tao niya at lalapit sa iyo at tatawag sa iyo na kaibigan. Pero unti-unti pa lang binabagsak. Hindi mapagkatiwalaan ng mga ganitong klaseng tao, kaya it's better to live. No, it's better to walk alone. Mas mabuti pa na mag-isa ka kaysa sa may kasama ka na hindi mo kilala. Kahit nga yung mga tao na naglilingkod sa Panginoon, hindi mo nga rin mapagkatiwalaan yung iba. No, sa simbahan, hindi mo rin mapagkatiwalaan yun. Mayroong iba dyan na mga tao na tapat lamang sa oras na andyan sila sa simbahan. Pero pagdating sa malabas na o naman, mayroong iba rin, pero mayroon talagang iba kasi ang tao ay tao. Hindi perpekto. Ang isa rin sa tinutumbok ni Satanas na wasakin ang mga namumuhay sa kalooban ng Diyos, ang mga tao na nasa simbahan, na naglilingkod sa Panginoon. Yan ang gusto niyang wasakin. Pamilya, pastor, yun ang gusto niya. Kaya mag-ingat tayo. Tayo pa kaya, no, na mga namumuhay sa ganitong pamumuhay ng mga ordinaryo lamang. Kung ang mawasakin niya, so magpadala rin siya ng mga tao niya kung paano kawasakin. Pag mawasak ka na, siyempre magtatanim ka na ng galit sa taong yun. Pag magtanim ka ng galit sa taong yun, dito yan sa puso mo, hatred, mabubuo. Pag nabubuo na sa puso mo yung hatred at galit, matutuwa na si Satanas niyan. Kasi ang gusto ng Panginoon is forgive, no? Huwag kang gaganti sa isang tao tapos kailangan malinis yung sarili mo sa kasalanan, nor hate, no? Kailangan wala kang galit sa kapwa mo. Pag mayroon kang galit sa kapwa mo dito sa puso mo, matutuwa yan sa Satanas kasi huling-huli ka na niya. Yun yung mga patibong niya kung paano kanya kunin at uwasakin. Yan yung mga diskarte niya na magpadala siya ng mga tao to destroy you. Kaya nga sinasabi si Satanas is to kill and destroy and deceive, no? To steal, kill and destroy. So wasakin ka talaga niyan. So mag-ingat po tayo kasi hindi natin alam kung anong mga patibong na nasa ating paligid. Kasi tayo ay naglalakad sa isang daan kung saan ang mga patibong ay hindi natin nakikita. No?
Minsan mga tao na ini-expect natin or inaasahan natin na tutulong or tinatawag natin kaibigan na siyang tutulong sa atin sa oras na kagipitan, yun pa yung mga tao na siyang babaon sa iyo or magbabaon sa iyo pababa. Ganyan ang tao. Kaya mahirap magtiwala. Kaya payo ko lang, mas mabuti pa sa isang tao no to walk alone with God in faith in God. Sa Diyos lamang talaga tayo magtiwala, hindi sa tao. Kasi ang sabi ng ating Panginoon, huwag kang magtiwala sa tao kung saan yung hininga niya ay nanggagaling sa kanyang ilong. Kasi ang tao, not even your wife, sabi nga niya doon, don't trust human, don't trust man, not even your wife. Kahit nga sa iyong asawa, no, may mga pagkakataon din. Walang ibang pagkatiwalaan natin kundi ang ating Panginoon lamang. Kasi siya lamang yung nagbibigay buhay. Siya yung patutunguhan natin. Siya yung Diyos natin. Siya yung Ama na mapagkatiwalaan hanggang sa dulo. Mula sa iyong pagpanganak hanggang sa iyong pagtanda or hanggang sa iyong kamatayan. Andyan siya kung mananatili tayo sa Kanya. Hindi tayo iiwan. Iiwan ka ng mga tao pero ang Diyos never ka talaga niyang iiwan hanggang sa katapusan. Ganyan ang pangako niya na ating maaasahan. Kaysa sa mga pangako ng tao na hindi natin alam. Oo lang sila ng oo pero hindi ginagawa, hindi tinutupad. So doon pa lang nadidisappoint na po tayo at nasasaktan. Pero sa Diyos, maghintay lang tayo pagdating ng araw. Yung mga pangako niya, makakamit natin. So hanggang dito na lang na maraming salamat din. God bless everyone.